Exodus 23 verse 1 to 6. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Huwag ninyong papaboran ang kaso ng mga mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makikita ninyong nakawala ang baka o asno na inyong kaaway, kailangan isauli ninyo ito sa kanya. Kung makita ninyong natumba ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng karganto, huwag nyo itong pabayaan kundi tulungan itong makatayo. Siguraduhin ninyong mabibigyan ng hustisya ang mga mahihirap sa kaso nila. Amen. Exodus chapter 23 verse 7 to 12. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganoon. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran at ikinaapi naman ng walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. 6 na taon na ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 23 verses 13 to 18. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Ipagpipista ninyo ng 3 beses isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Ito ay gagawin ninyo sa takdang araw ng unang buwan, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. 3 beses isang taon, lahat ng lalaki ay aharap sa Panginoong Yahweh. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin, at huwag ninyong hahayaang matira sa kinabukasan ang taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista para sa akin. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 23. Ang napunta pong verse sa akin is verse 19 to 24. So, sabayan niyo po akong basahin. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Mga pangako at mga tagubilin. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginawa niya'y sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin. Kapag nagrebelde kayo sa kanya, kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway.
Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Hiteo, Feriseo, Kananeo, Hivita at Jebuseo, at sila'y lilipunin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Amen po. Napagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 23, verse 25 to 30. Akong si Yahweh, ang siyang lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog. Bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway at palalayasin ko ang mga Hapita, Kaneo at Hateo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paaalising lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ang mga lupain at nang hindi dumami ang mga maiilap na hayop. Unti-unti ko silang paaalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Yun lamang po. Amen. Ayan, palang umaga sa bawat isang kapatid. Tayo po magbabasa sa ating Bible reading devotion sa Exodus chapter 23 verse 31 to 33. Ang sayo po dito, I will establish your borders from the Red Sea to the Mediterranean Sea and from the desert to the Euphrates River. I will give into your hands the people who live in the land, and you will drive them out before you. Do not make a covenant with them or with their gods. Do not let them live in your land, or they will cause you to sin against me, because the worship of their gods will certainly be a snare to you. God bless po. Shalom everyone. Amen.